Pag meron kayong mga tuyong dahon sa inyong paligid mga kababayan, wag nating susunugin. Yan, ganito pwede nating ipunin. Yan. Yan, pag naipon natin yung mga tuyong dahon na yan, gaya nito, mga yan, hindi nila sinusunog, So pwede nating gamitin yan na pang mulching. Mulching sinasabi or covering, ito yung ginagamit para yung ating mga halaman sa ilalim nila ay hindi tumubo yung mga damo. Pang-control ito sa damo. Magandang pang-control kasi una-una libre siya, tapos organic din siya. Yan. Tapos pag nabulok yan sa ilalim ng ating mga tanim, nagiging na rin siyang pataba ng ating mga pananim. Nakalibre ka ba, di ba? Yan. So pwede itong pandagdag sa inyong mga mulching kung halimbawa big time talaga yung inyong ginagawa. Kahit papaano makakabawas yan sa inyong gastusin, itong mga dry leaves na pang mulching. Tapos ito na yung itsura ng lupa sa ilalim ng mga nabulok na dahon. Kung titignan nyo, kulay itim na siya, tapos buhaghag. Kasi hindi na talaga siya dahon, kundi naglupa na siya, natupok na siya, nagiging patabaan na siya. Yan yung nandun sa ilalim ng mga dried leaves na yan. So ma-absorb na yan nung ating mga pananim, yung mga mga pataba na yan. So nakalibre tayo ng mulching, nakalibre tayo ng gastos, nakakalibre rin tayo ng pataba para sa ating mga tanim. Ang mga damo ay isa sa mga nakakaapekto sa pagganda ng ating mga pananim. Naapektuhan nila yung paglaki ng ating mga pananim dahil naagawan nila ng nutrients yung ating mga tanim, o kaya natatakpan nila, na tinatalo nila sa paglaki yung ating mga tanim. Kaya kailangan ay walang damo yung palibot ng ating mga pananim. Yan. At ang isa sa magandang paraan para mawala ang mga damo ay yung tinatawag na covering. Isa sa magandang gamitin na pang covering para sa ating mga tanim ay itong tuyong dahon. Tignan nyo itong papaya. Yan. So itong papaya ay natatakpan ng mga tuyong dahon yung kanyang ilalim, so wala kang makikita na mga damo na tumutubo sa ilalim ng papaya. So nakakadiretso siya ng paglaki. Maliban dyan ay makakatipid ka rin sa pagdidilig, kasi hindi matutuyo agad yung tubig o yung moisture na nasa ilalim dahil natatakpan ng tuyong dahon. Yan. At the same time, pag mayroon tayong dahon na ganito, itong mga dahon na ito, pag nababasa ay nabubulok doon sa ilalim at nagiging pataba sa ating mga pananim. Tapos ay pwede nyo ring itapon dito yung malapit sa puno ng inyong mga pananim. Yan, yung inyong mga nabubulok na basura sa bahay. Yan. So pwede nyo yan itapon dito, kasi mabubulok na yan dito. Pag nabulok yan, yung katas nyan pupunta dun sa ilalim, magiging pataba ng lupa na ma-absorb naman nung pananim. Tapos tatakpan nyo lang yan nung mga tuyong dahon. Pag natakpan yan ng tuyong dahon, hindi na yan lalangawin. So pure organic ang pataba ng inyong mga pananim, yan. So pwede nyong gamitin yan na pang covering yan tuyong dahon sa kahit anong mga pananim na mayroon kayo na kailangan ng covering. Yan. Kung wala naman kayong mga tuyong dahon, pwede rin ang kusot panlagay. Pero maganda ito sa mga puno ng talong, sa mga puno ng okra. Itong sa akin kasi dito, ito papaya lang tong kwantong nandito. Yan. Pero pwede nyong gamitin yan na pang covering itong mga tuyong dahon para sa sari-saring mga gulay.
Yan, pwede rin yung coco coir. Pero ito ang mayroon ako dito, kaya ito ang mayroon tayong ginagamit na pang covering. Yan, so at least makakatipid kayo, makakatipid. Yung iba kasi gumagamit ng mulching na yung plastic. So sa dahon ay makakatipid kahit papaano. Yan, so siguro kung malakihan na yung tinatanim nyo at hindi kaya ng dahon, magpa-plastic mulching talaga kayo. Pero pwedeng gamitan ng dahon para economical. Kahit papano, nakatipid ka na, may libre ka pang pataba sa iyong mga tanim. Okay, so hanggang dyan lang ulit ang ating tips sa ating video ngayon.